Tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng Bagyong Tino at ang ating mga kababayang Badjao sa Metro Manila ngayong holiday season, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po. Yan. Nakababa yata ang audio mo, Asik Irene. Ayan. Magandang tanghali muli. Yes. Magandang tanghali po, Asik Joey and Yusek Marge. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik Irene, binabayo ngayon ng Bagyong Tino ang Visayas at Mindanao, and alam naman natin na katatapos pa lamang nagdaan yung dalawang lindol sa Visayas at Mindanao. So paano ito nakakaapekto ngayon sa operasyon at tulong na binibigay ninyo sa ating mga kababayan na kasalukuyang sinasalanta ng bagyo? Well, Asik Joey, alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay nakapaghanda at nakapag-preposition nga po ng mahigit 2.1 million family food packs sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa katunayan nga po, agad po tayo na nakapagpahatid ng tulong diyan sa mga nauna nang naapektuhan nitong si Bagyong Tino. Sa katunayan, more than 1.9 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot na po natin diyan sa Region 5, particularly in Albay, Masbate, and Sorsogon. Gayon din po sa Capiz in Region 6 and sa Dinagat Island, Surigao del Norte, at gayon din po sa Agusan del Norte na nauna nga po na naapektuhan nitong si Bagyong Tino. Ngayon po, Asik Joey, patuloy yung ating pong monitoring in coordination, of course, with the field offices of the DSWD and the local government units. Nang sa gayon, matukoy po natin kung ano rin ang pinsala at ano rin ang bilang ng mga naapektuhan ng mga pamilya at individual. Diyan naman po sa mga ibang lugar sa ating bansa, particularly sa Region 7 and sa Region 6, sa kasalukuyan nga po ay naapektuhan nitong si Bagyong Tino. At kaya naman ng nabanggit po, meron tayong mga nakapreposition na goods. Sumadali po tayo makakapagpatid ng tulong sa ating pong mga kababayan. Tama yung nabanggit mo, Asik Joey, kamakailan lang po ay naapektuhan tayo ng mga sunod-sunod na bagyo, gayon din po ng malalakas na lindol. But hindi naman po naapektuhan ng isinasagawa natin na humanitarian action and disaster response sapagkat nakahanda nga po ang DSWD. Araw-araw po tayo nagpo-produce ng ating mga family food banks, and because of the Buong Bansa Handa program, na-ensure po ang kahandaan ng ating pong pamahalaan na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na apektuhan ng iba't ibang kalamidad. Asik Irene, kapag lumala po yung sitwasyon, paano niyo po ba pinangangalagaan ng DSWD ang welfare ng mga evacuees, lalo na po yung mga bata, buntis at matatanda sa mga evacuation centers? Yusek March, napakalaga po sa DSWD na mapangalagaan ang karapatan at welfare ng mga vulnerable sectors, particularly the children, senior citizens, the women, particularly the pregnant and lactating moms. Kung kaya nga po bilang camp coordination and camp management lead, and nangunguna rin kami sa protection of the internally displaced persons, tinitiyak po namin na maayos po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa mga evacuation centers. Isa po sa tinitignan natin ay dapat meron pong functional water and sanitation health facilities. Nang sa gayon, mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga IDPs. Pangalawa po, tinitiyak natin na may mga women and children-friendly spaces sa mga evacuation centers para po meron silang mga safe spaces. Meron din pong mga alternative learning activities or learning modalities para po sa mga kabataan at sa mga mag-aaral natin ng mga internally displaced persons. Gayun din po, tinitiyak natin na meron nga pong angkop na tulong na naipapaabot para sa vulnerable sectors po na ito. Ginagawa po iyan ng DSWD camp managers in coordination, of course, with the local camp managers po ng mga LGUs na sumasakop sa mga vulnerable sector po na ito.
Asek Irene, madalas po nagiging problema o challenge kapag po may relief operation, yung tinatawag nyo pong duplication. So, kadalasan o minsan, hindi naman madalas, minsan parang the same family na lang yung nabibigyan ng tulong, which is not a bad thing naman talaga. Nabibigyan ng tulong ng DSWD, ng LGU, pero yung iba hindi nakakatanggap ng tulong. So paano po tinitiyak ng DSWD na maayos yung distribution at walang nalalaktawan o napag-iiwanan na pamilya o komunidad? Well, tama ka dyan, Joey, no? Sa DSWD, mahalaga po yung na ipapatupad natin yung mga principles ng social protection. Isa nga po dyan yung sa inclusivity, na dapat lahat po ng mga naapektuhan ng mga pamilya at individual ay nababahagi na ng tulong. Ito po yung sinasabi natin na dapat po sa ongoing disaster response ay wala pong underserved. Gayon din po, tinitiyak natin na wala rin naman pong overserved. Sa pamamagitan po ng pag-implement natin o paggamit ng family access card during emergencies and disasters, nakakatiyak po tayo na lahat po ng mga pamilya na naapektuhan ng mga kalamidad ay makakatanggap ng angkop at sapat na tulong. Dito po kasi sa face card po natin, nakareflect kung sino yung mga miyembro ng pamilya at ano yung iba't ibang tulong na nakarating na po sa kanila. Makikita po natin yung tulong mula sa lokal na pamahalaan at yung augmentation support mula sa national government through the DSWD and other government agencies. Alam niyo po sa panahon ng mga kalamidad, mahalaga na mamonitor natin kung sino-sino po yung mga naapektuhan at malaman din natin kung ano-ano rin po yung mga tulong na napaiabot sa kanila. Mahalaga po kasi na maibigay yung nararapat na tulong sa kanila nang sa gayon ay hindi naman po sila severely na maapektuhan nitong mga kalamidad, lalong-lalo na po yung mahirap na population. Alam naman po natin kapag may mga disasters, disproportionately affected ang mga mahirap na ating kababayan. It's no lahat po na apektuhan. But of course, prioridad na mabahaginan ng tulong yung pong mga mahirap, mga marginalized and vulnerable sector nang sa gayon ay hindi po lalo pang lumalayo ang kanila pong sitwasyon. Kaya again, as in Joey, I wanted to highlight na yung ginagawa natin na monitoring of disaster-affected populations in coordination with the local government unit and yung paggamit natin ng ating family access card during emergencies and disasters to ensure that appropriate assistance have been extended to them. Okay. Asik Irene, according to the OCD or Office of Civil Defense at ng Pag-asa, maaari daw maging super typhoon ang Typhoon Tino. Kung mangyari to sakali, handa na po ba ang DSWD sa worst case na scenario? Well, Yusek March, alam niyo po, lagi itong paalala ni Secretary Rex Gatchalian sa amin na mas mabuti po na nakapaghanda tayo kesa hindi po tayo ready for any eventualities. Kung kaya nga po, we are implementing the buong bansa handa program. Dito po, nag-create tayo ng 2 parallel supply chain. Yung una po is yung government sector driven, pangalawa is the private sector driven. Dito po sa unang supply chain, mas pinaigting ng DSWD yung production ng mga family food packs ito sa aming pong mga major production hubs which can be found at Pasay City and at Mandaue City. Dito po sa aming pong major production hubs, we are able to produce around 18 to 20,000 family food packs daily. At dahil nga po dyan, ay mabilis po tayo makapag-preposition ng ating mga stockpiles sa iba't ibang warehouses ng DSWD. We have around 1,000 warehouses na nagagamit po. Some of these are owned and managed by the DSWD. At marami din po dyan itong mamayari ng mga local government units and private organizations na nagagamit po by virtue of a relief propositioning agreement. So, nakikita niyo po talagang present yung ating goods on the ground. Pangalawa pong supply chain ay yung pong private sector driven wherein we are able to draw down from existing framework agreements with private distributors or retailers na kung saan makakomplement nga po yung mga goods na pinoproduce natin sa ating mga major production hubs. Ang idea po dito, Yusek Mard, is to make the DSWD omnipresent. So kung kakailanganin ng
augmentation support from the DSWD in case of massive disasters, ay nakahanda po tayo ng kapag-provide ng tulong. Asek Irene, sa ibang usapin naman po, taon-taon napapansin natin yung presensya po ng mga kapatid nating Badjao na namamalimos sa mga kalsada. Simula po undas, tapos tumatagal sila hanggang Christmas season. So ano po ba yung hakbang ng DSWD para matugunan yung pangangailangan nila and at the same time, maiwasan na po yung pagpunta nila sa Metro Manila ngayong holiday season? Alam niyo po, Asik Joey, ang DSWD, meron po tayong programa na tinatawag na pag-abot program na kung saan nagsasagawa nga po tayo ng mga reach-out activities para sa mga families and individuals in state situation. Sila po ay pinupuntahan natin sa mga lansangan, kinakausap at pinapaliwanag po natin kung ano yung mga programa at serbisyo ng DSWD. Maaari po nilang ma-avail kapag sila po ay sumama sa atin. And kapag sila po ay na-convince ng ating pong pag-abot team, dinadala po natin sa ating processing center. Dito po ina-assess ng ating pong mga social workers kung ano yung nararapat na tulong na maipaabot sa kanila. So for the indigenous peoples na nare-reach out po natin, like in the case na po sa mga Badjaos, tinutulungan po natin sila na makauwi sa kanilang mga probinsya, particularly dyan sa Region 9. And hindi lamang po natin sila tutulungan na makauwi. We actually provide livelihood interventions nang sa gayon hindi na po sila bumalik dito po sa Kamay-Lilaan para maglimos o magkalakal. Ito pong assessment na ginagawa ng ating mga social workers ay napakahalaga, Asik Joey, so that we could determine appropriate intervention or assistance na ipapaabot po sa kanila. Kasi alam niyo po, iba-iba din yung pangangailangan nila, iba-iba din po yung alaman nila, and we have to respect that sa pagbibigay o pagbibuo ng angkop na tulong na ipapaabot sa kanila. So, gaya ng nabanggit ko na Asik Joey, tinutulungan natin sila makauwi and we provide livelihood interventions to them. Asik Irene, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, use at March and Asik Joey, tayo po salamat sa inyong programa at binigyang daan po muli ang DSWD. Then sa gayon tayo po ay makapagpaabot ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. Lagi pong paalala ng DSWD na, again, alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat po walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng kalamidad. Ang DSWD po sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rox Gatchalian ay hindi po tumitigil sa pag-atitiyak na meron po tayong tapat na mga food and non-food items na nakaprotection sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kung kaya nga po, magkinig tayo sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Kung sinasabi po na magsagawa tayo ng preemptive evacuation, gawin po natin, sumunod po tayo. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala kung anong kakainin nyo kapag kayo ay mga sa evacuation center. Sapagkat nandito po ang DSWD na handa po kami na umalalay sa inyong pong mga lokal na pamahalaan nang sa gayon ang inyong pong pangunahing pangangailangan ay agaran pong matutunan. With that, again, maraming salamat po muli sa pagkakataon po nito at magandang hapon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ma'am.